Magandang araw pong muli. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa po sa atin. Muli po tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. Sa ating pong pag-aaralan, ang ating pong topic ngayon ay paglago sa biyaya at pagkakilala kay Kristo. Ang ating pong talatang pag-aaralan ay ikalawang Pedro chapter 3 verse 18. Sabi po sa Tagalog, magpatuloy kayong lumago sa biyaya at pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesus Kristo. Sabi po sa English, grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Ano po? Binigyan po ito ng title, The Growth We Must Have in Knowing Christ and His Grace. Ang ating pong buhay ay nagbago nung tayo po ay magsimulang kumilala at manampalataya sa ating Panginoong Hesus. Nagkaroon po tayo ng pag-asa sa ating pamumuhay dito po sa mundo at meron po tayong pangako na magkakamit po tayo ng buhay na walang hanggan kasama siya. Pero bago po nating marating finally doon sa langit at tanggapin po natin yung mga gantimpalang nakalaan po sa atin. Yung mga proseso ng paglagong Kristiyano na dapat po nating makamtan habang tayo po ay nabubuhay dito sa mundo. Si Apostol Pedro po, doon sa unang Pedro chapter 2 verse 11, sinabi niya po na ang mga Kristiyano daw po ay aliens and strangers, mga naglalakbay lamang po tayo sa mundong ito. At ang ating totoong tahanan ay kasama si Kristo doon po sa langit. Pilipos chapter 3 verse 20, tayo ay mga mamamayan ng langit at naghihintay po tayo ng ating tagapagligtas na si Hesus Kristo. Sa kanyang pagbabalik. Tinuruan po tayo ni Pedro na mamuhay po tayo bilang mga manlalakbay, bilang strangers and aliens sa mundong ito, na mag-abstain po tayo sa ating mga sinful desires. Sinabi niya po yun sa unang Pedro chapter 2 verse 11. And to live our lives as strangers here in reverent fear of God. Unang Pedro chapter 1 verse 17. So mamuhay daw po tayo na lumalayo po tayo sa mundo, sa makasalanang mundo, at yung ating desires na makamundo ay lumayo po tayo dito. Mamuhay po tayo ng mayroong mapitagang paggalang at pagkatakot sa ating Diyos. Sa unang Pedro chapter 2 verse 9, tayo po ay tinatawag ng holy nation, banal na bayan na po tayo ng Diyos. At tayo po ay inihiwalay na niya sa mundong makasalanan. Nang sa gayon po ay completely ay sa Diyos po tayo, to belong completely to God, inihiwalay po tayo ng Diyos sa pamamagitan po ng dugo ni Kristo, At habang tayo po ay namumuhay dito sa mundo, manatili po tayo dapat, na nakahiwalay mula sa mundo at patuloy na nagpapalago ng ating spiritual na buhay. Ito po yung ating tanong na pag-aaralan. Saan nga ba po tayo dapat na dinadala ng ating pagkakilala kay Kristo at sa kanya pong biyaya? Anong mga paglago ang dapat nating maabot o makamtan habang tayo po ay naglalakbay sa mundong ito na magwawakas po isang araw, o mapaparam itong daigdig, Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, patuloy mo kaming pagpalain sa pag-aaral po namin, maging biyaya, maging pagpapala, at transforming power mo ay dumaloy sa iyong salita sa oras po nito. Pagpalain mo po ang bawat isang makakapakinig at magdulot po ito ng kalakasang espiritual at gayon po inspirasyon, Panginoon, para patuloy kaming maghangad na maging mabunga yung aming pananampalataya sa iyo. At ito po ay umunlad. Sa pangalan po ni Jesus, Amen at Amen. Ang una po nating punto, in knowing Christ and His grace, we grow from faith to faith. Romans chapter 1 verse 7. Sabi po sa King James, for therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Sabi po sa NIV, for in the gospel, a righteousness from God is revealed, a righteousness that is by faith from first to last. Ano po yung kahulugan ng from faith to faith o from first to last? Nangangahulugan pong ito na tayo po ay tumanggap ng right standing, maayos at matuwid na standing sa Diyos. At tumanggap po tayo ng regalo ng kaligtasan sa pamamagitan po ng ating pananalig kay Kristo, magmula po sa simula nito hanggang sa matapos po. It is also by faith that we live each day. Sa pamamagitan din po ng pananampalataya, nakapamuhay po tayo araw-araw.
At sa pagtitiwala po kay Kristo, ano po yung ating pong relasyon sa Diyos ay naging maayos, naging matuwid, ano po, naging malinis po tayo sa kanyang harapan, sa harapan ng Ama. At magmula po sa simula hanggang sa ito po'y matapos, ano po, ibig po sabihin po nito, yung ating pananalig ay dapat na nagre-resulta sa pamumuhay po natin sa righteousness ng Diyos magmula po sa pasimula ng ating pananampalataya hanggang sa matapos po ito. Ibig sabihin po nito, meron po tayong pag-unlad na gagawin po, na ipapamuhay po natin yung katuwiran po ng Diyos. Sabi po sa NIV, ano po, the righteous person continues to live by faith and in so doing grows from one level of maturity to another. Yung daw pong matuwid na tao o yung mananalig kay Kristo na paging matuwid na, nilinis na ng Diyos at pinalaya na sa mga kasalanan, ay nagpapatuloy na mamuhay sa pananampalataya at sa gayon lumalago tayo magmula sa isang level of maturity to another. Ibig sabihin tumataas yung level ng ating spiritual growth. The believer, sa paraan pong ito, ang believer po ay nagpo-progress doon sa daan ng katuwiran at nakakapamuhay po tayo ng rich spiritual life. Ulitin ko po. In this way, the believer progresses along the path of righteousness to live a rich spiritual life. Ibig sabihin po noon, yung katuwirang ipinagkaloob sa atin ng dugo ni Kristo, ipinapamuhay na po natin sa pamamagitan ng kanyang espiritu at ng kanyang salita. Sabi po doon sa awit 23 verse 3, He restores my soul, He guides me in paths of righteousness for His name's sake. He restores my soul. Nangangahulugan po ito kapag tayo po ay nadi-discourage, ang Diyos ay nire-revive niya po tayo at nire-energize po tayo ng Diyos sa pamamagitan po ng kanyang biyaya at kapangyarihan. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo na sumasa atin po. He guides me in paths of righteousness. Ano po kahulugan po nito? He guides us, tayo po'y ginagabayan ng Diyos, ng kanyang Espiritu, sa kanyang piniling daan, daan na kung saan ito po'y nagdadala po sa atin doon sa kaparaanan ng kabanalan po ng Diyos. Ibig po sabihin noon, sa pamamagitan ng pananampalataya, dapat daw po hinahanap natin yung paghahari ng Diyos at ang kanyang katuwiran, sa ating pamumuhay. Ano nga po yung sabi ng Panginoong Hesus, Mateo 6:33, sa pamamagitan po ng Espiritu Santo, kailangan nating hanapin, na tayo po ay laging makasunod sa utos ng Panginoong Hesus at magkaroon din po tayo ng kanyang katuwiran. At manatili po tayong separated doon sa paraan ng mundo sa pamumuhay. Yan po yung sinasabi ni Pablo sa Romans chapter 12 verse 2. Na wag nating kopyahin ang mundong ito sa kultura, sa lifestyle, sa kaparaanan. Sapagkat ang binabanggit po doon, yung world system ay evil. Ibig sabihin po ay ang naghahari sa mundong ito, yung kaparaanan ng mundo, ay ang kaaway o si Satanas. Ano po yung mga halimbawa po noon? Malapit na po, sa linggo ay ngayon ay pinagdiriwang po natin o inaalala po natin yung araw ng mga patay, ng ating mga mahal sa buhay na yumao. At nauuso na naman po sa Facebook, yung Halloween. Yung mga post ng mga Halloween, yung mga nakamaskara at kung ano-ano pang mga itsura ng mga bata, yung trick or treat at kung ano pa man. Pero itong mga bagay po ito ay hindi ito paraan ng Panginoon, kundi ito po ay merong Satan spirit, sa loob po doong Halloween na ito, At marami pa pong iba, Kasama po doon yung sexual looseness, Sa mundong ito, okay lang na magsiping ang hindi mag-asawa, At marami na po ang nagsasama, ibig sabihin, kumbaga, normal na lamang makikita ka na nagsasama na hindi kasal at marami ng anak. At iyon po ay isang kultura ng Kristiyanong nasa Panginoon talaga, Ano pa po yung immorality, yung pong same-sex marriage, o yung mga LGBT community na yung pamumuhay nila, ay hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. Ano pa po? Materialism, pride, pagsisinungaling. Ito po, Kristiyano o kapatid, sinungaling ka pa ba ngayon? O meron ka pa bang habit of lying? Meron ka pa rin bang habit of cursing?
Yung pong gumaganti tayo doon sa mga nakakagawa sa atin ng masama. Ano po? Ito po ay hindi paraan ng Diyos. Ano po? Sapagkat sinasabi ng Panginoon, kapag may gumawa ng masama sa iyo, ay gumanti ka ng mabuti. Ano po? At huwag mong parusahan, kundi ipanalangin mo na sila ipagpalain ng Diyos. At marami pa pong ibang mga kaparaanan ng mundo na hindi talaga ito dapat gayahin ng mga Kristiyano. Kaya nga, balikan po natin sa Romans chapter 12 verse 2, sabi ni Pablo, do not copy the world system, sapagkat yung sistema po ng mundo ay under the reign of Satan, ano po, at ng kanyang mga kampon, ano po. Ang pananalig po sa Panginoon o kay Kristo ay dapat po nagdadala po sa atin ng righteous and pure living. So kapatid, kaibigan, meron ka na bang matuwid na pamumuhay o righteous living ka na ba? O kaya meron ka ng pure living magmula nang kumilala ka kay Kristo. So doon po tayo dinadala, supposed to be o dapat po ng ating pananampalataya po sa Panginoong Hesus. Sinasabi po doon sa unang Timoteo chapter 4 verse 12, gayahin po natin si Timoteo, po, na dapat tayo po bilang mga Kristiyano sa panahong ito ay example of faith, na nag-grow, po, at nagdadala po sa kalinisan, pamumuhay ng may kalinisan. Ano po yung binabanggit po doon? Na dapat tayo mga Kristiyano, dapat maging pattern tayo, maging modelo po tayo sa ating mga kapwa Kristiyano at sa mga hindi pa nakakilala sa Panginoon sa mga bagay pong ito. Purity in speech, kalinisan po sa pagsasalita. Po? Purity in life, sa pamumuhay. Kasama nga po dyan yung hindi ka na mamumuhay sa immorality at iba pang pagsisinungaling at marami pa pong iba. Po? In faith, sa pananampalataya. In love, purity in love. Po? And yung panghuli, nabanggit na po natin kanina, yung sexual purity. Na ibig sabihin, ingatan mo ang iyong sarili. Po? Hanggang hindi ka pa kasal, ihanda mo ang iyong sarili, ang iyong katawan, kung ikaw ay dalaga at binata, para lamang yun dapat sa iyong mapapangasawa at pakakasalan. At lahat mong ito ng pamumuhay ng may kalinisan, po, ay katangian po ng pamumuhay sa katuwiran ng Panginoong Hesus, po. At yun po ang dinadala po sa atin kapag tayo po ay nananalig kay Kristo at sa kanyang biyaya, nagsisimula na po tayong mamuhay sa katuwiran. Napapawi na supposed to be ang ating pagsisinungaling at marami pang mga katangiang Kristiyano na hindi dapat na manatili po sa atin. Kumbaga yung mga katangiang hindi Kristiyano, po, yung mga luma nating pag-uugali, napapalitan po ito ng bago at ng bago. Binabago po tayo ng relasyon po natin sa ating Panginoong Hesus. So yun po yung una po nating punto, balikan po natin. In knowing Christ and His grace, we grow from faith to faith. So namumuhay na po tayo ng merong katwiran. Pangalawa pong punto, in knowing Christ and His grace, we grow from strength to strength. Sabi po sa Psalms 84 verse 4 to 7, pinaikli ko na lamang po para makita po natin yung sense o yung kahulugan. Po? Sabi po doon sa verse 4 to 7 ng awit, blessed are those who dwell in your house, those whose strength is in you, who have set their hearts on pilgrimage. As they pass through the valley of weeping, they go from strength to strength till each appear before God in Jerusalem. Ano po yung kahulugan ng blessed are those who dwell in your house? Lahat daw po ng nagtutungo sa templo o sa tahanan po ng Diyos at hinahanap po yung presensya ng Diyos ay tatanggap ng blessing ng Diyos. Ano po yung blessing? Ang blessing po na ito ay kinapapalooban po ng kalapitan ng Diyos, God's nearness. Ibig sabihin kapag tayo sumasamba sa templo, o tayo po ay kasama doon po sa congregational worship, nararanasan po natin yung kalapitan ng Diyos. Pangalawa po, a renewed spiritual strength. Binabanggit po yun sa verse 5 hanggang verse 7. Ibig sabihin, nagkakaroon po tayo ng panibagong kalakasang spiritual kapag sumasamba po tayo linggo-linggo. Lalo na ngayon ay available na po. Ibig sabihin, ay ina-allow na po yung 65, at pataas pa, yun lamang pong walang karamdaman at malakas, po. Ano pa pong blessing? Answered prayer, binabanggit po sa verse 8. At yung pong verse 11, favor and honor na nagmumula sa Diyos. Pero paano natin tatanggapin at yung mga blessings pong ito? Balikan po natin. Lahat na po nang nagtutungo sa templo para
hanapin ang Diyos, ang kanyang presensya, ay tatanggap ng kanyang blessing, kalapitan ng Diyos, panibagong kalakasang espiritual, tinutugong panalangin, at pabor at karangal at parangal ng Diyos. Ano po? Sabi po doon sa verse 11, no good things does He or does God withhold from those whose walk is blameless. Ibig sabihin po nito, yung pangako ng Diyos na mga blessings pong ito ay specifically nakadirekta ano po, tumutukoy sa mga Kristiyano na sincerely strive to live godly and righteous lives. Ibig sabihin nito, kapatid, kapag ikaw ay Kristiyano na buong katotohanan na nagsisikap kang makapamuhay ng makadiyos at matuwid na pamumuhay, lahat ng blessing na ito ay kakamtin mo. Ano po? Kakamtin mo. Ang ating pong tungkulin ay mamuhay lamang ano po ng matuwid o kaya righteous living ano po. At ipagtiwala po natin sa Diyos na siya po yung magkakaloob ng lahat ng bagay na mabuti. Ano po yung lahat ng bagay na mabuti? Good, physically, and spiritually. So lahat ng ating pangangailangan, financial, pananamit, at iba pang mga gamit, and spiritually, temporally, and eternally. Ibig sabihin, hanggang naririto pa tayo pansamantala sa mundo at yung eternal na mga bagay, ipagkakalob po yun ng Panginoon sa atin. Ibig sabihin, kompleto kapag nag-bless ang Panginoon. At itong completeness na ito, yung fullness of God's blessings, nararanasan po ng isang Kristiyano na lumalago sa katuwiran, at lumalakas doon sa pamumuhay sa katuwiran dahil na rin sa biyaya at sa pagkakilala sa Panginoong Jesus. Awit 84 verse 7 po sa New Living Translation, sabi po doon, they will continue to grow stronger and each of them will appear before God in Jerusalem. Sabi po sa verse 5 to 7, yun daw pong paglalakbay ng mga Kristiyano patungo sa templo ay dumadaan po sila doon sa barren valley of weeping. Doon sa tuyong lambak ng pagluha. At ito pong pagluhang ito ay symbolic po na tumutukoy po doon sa mga panahon ng ating mga struggles and tears. Dumadaan po tayo sa mga pagsubok, sa mga problema, sa mga karamdaman, sa kabiguan, magkaminsan, at iba pang mga burdens, bilang Kristiyano. Balikan ko po, ang pagluha ay symbolic na tumutukoy po doon sa mga panahon ng ating mga struggles and tears, na kung saan ang mga Kristiyano dumadaan po sila sa mga pagsubok na ito para finally mamit ang Diyos. Araw-araw pwede nating mamit ang Diyos sa mga pagsubok na ito at tayo ay kanyang palalakasin. The growing stronger in God's presence is often preceded by a journey through barren places in our lives. Yung pong paglago ng mas may kalakasan pa sa presensya ng Diyos ay kadalasan po, ito po ay nangyayari kapag tayo po ay dumadaan o nakakalagpas na po tayo doon sa mga mahihirap na bahagi po ng ating mga buhay, mga pagsubok. The person who loves to spend time with God will see his or her adversity as an opportunity to experience God's faithfulness even more deeply. Ibig sabihin, kapag tayo, na Kristiyano ay lagi tayo nag-spend ng time, o we love to spend time with God, makikita po natin na yung ating mga pinagdadaan ng pagsubok, kahirapan, at iba pang mga bagay na hindi maganda, sa ating pananaw, ito po yung mga oportunidad, para maranasan na po natin yung katapatan ng Diyos ng mas malalim, mas deeper, Ibig sabihin nito, kaibigan o kapatid, kapag ikaw ngayon ay dumadaan sa iyong own valley of weeping, ibig sabihin mayroon kang mabigat na problema, ito man ay financial, physical, ito man ay sa relasyon, anumang pagsubok ito, o suliranin, siguraduhin po natin yung ating paglalakbay ay nagdadala po sa atin palapit sa Diyos o mas closer to God, at hindi po palayo sa Kanya. Sapagkat yung pong kalakasan na nagbibigay po ng katagumpayan sa atin ay makakamtan lang po natin kay Kristo. In Christ alone, dapat tayo magtiwala at magpatuloy na nagtitiwala. Ito pong katotohanan ito na we grow more stronger, nagpapahiwatig po sa atin na dapat po nating seryosohin yung ating pananampalataya at patuloy po tayong sumunod o maging masunurin ng may katapatan sa Panginoong Hesus. At siya po yung magpo-provide ng ating kalakasan sa pagharap po natin sa mga mabibigat na bagay. At
ma-overcome po natin, mapagtagumpayan po natin yung mga adversities of life o mga trials of life. Na kung saan ito po ay realidad, na kung saan ito rin po yung nagdadala sa atin, ma-develop natin yung ating spiritual stamina at stability, yung katatagang binabanggit kay Kristo. So yun po yung pangalawa nating punto. In knowing Christ and His grace, we grow from strength to strength, or we grow more stronger. Lumalakas yung ating stamina. Imagine po natin kung tayo nag-exercise every day, kapag tayo nag-exercise first day, second day, third day, medyo masakit yung ating katawan. Pero kapag pinanatili po natin maging disiplinado po tayo, yung ating muscle na nai-stretch, paglipas ng isang linggo, mas longer na yung pwede mong exercise sapagkat yung stamina ng iyong katawan ay lumalakas at lumalakas. So, ganun din po sa ating spiritual na buhay. Habang yung pagsubok, yung mga mabibigat ng ating binubuhat, yung weightlifting, nagde-develop ng ating stamina physically. Gayun din naman po yung weightlifting natin sa mga pagsubok na ating pinagdadaanan. Ito din po yung magpapalakas ng ating spiritual stamina, magkakaloob sa atin ng stability kay Kristo na I'm stronger today than yesterday, and I will be more stronger tomorrow because God's grace is with me, working in me and within me. So, ayun po yung pangalawa. In knowing Christ and His grace, we grow stronger and stronger. Pangatlo po, in knowing Christ and His grace, we grow from glory to glory. 2 Corinthians chapter 3, verse 18. King James Version po, sabi po doon, but we all with open face, beholding as in a glass, the glory of the Lord, are changed into the same image from glory to glory. So lahat po ng kay Kristo na ay meron ng spiritual na kaliwanagan ng puso't isipan at pangunawa. Pero kapag wala pa po kay Kristo ang isang Kristiyano, siya po ay spiritually blind and dead. Walang pangunawa sa mga bagay na spiritual. Pero para sa atin po, dahil po ang Espiritu Santo po ay namumuhay na sa ating mga puso, tayo daw po ay nababago into Christ-likeness. With the glory getting greater and greater, while with Moses, it became dimmer and dimmer. So sa panahon po ni Moises, maalala po natin, 40 days po siyang, actually 2 times po siyang nag-fasting, ng 40 days. At doon sa 40 days, nakaugnay niya ang Diyos doon sa Mount Horeb, pagbaba niya po, nakita ng mga Israelita na nagniningning ang kanyang muka. Dahil po naranasan niya personally, naging close po sila ng ating Panginoon. So tayo din naman po, pero yun nga pong karanasan po ni Moises, habang nagtatagal, yung dumidilim o lumalabo yung liwanag o yung glory na nasa mukha po dati ni Moises, Pero para sa atin, sa panahong ito, dahil po sa Panginoong Jesus, ang kaluwalhatian pong ito, ay it could get greater and greater, kung tayo po ay nagpapatuloy doon sa presence ni Lord sa ating buhay. Hindi man tayo kailangan pumunta ng bundok, o hindi man tayo kailangan palaging nasa church every day, but in our hearts and in our lives, kasama natin yung presence ng Diyos, sa pamamagitan po ng Holy Spirit. Sa NIV po, basahin ko po, we are being transformed into His likeness with ever increasing glory which comes from the Lord who is the Spirit. We reflect the Lord's glory. Habang nararanasan daw po natin yung kalapitan po ni Kristo, yung kanya pong biyaya, yung kanyang pag-ibig, yung kanya pong katuwiran na nai-imbay po natin, yung kanyang kapangyarihan sa pamamagitan po ng Espiritu Santo. Ito po yung nagre-resulta na sa atin po, tayo po ay natatransform sa kanyang wangis. Sa panahon pong ito, yung pong transformation o yung ating pagbabago ay progressive and partial. Paunlad ng paunlad, pero hindi siya buo. Hindi pa po siya buo, hindi pa po siya kompleto. Pero kapag dumating na po si Kristo, at makita po natin siya ng mukhaan, yung ating daw pong transformation ay magiging kompleto na. Ito po yung binabanggit sa unang Juan chapter 3 verse 2 at sa Revelation chapter 22 verse 4. Ibig sabihin, yung fullness ng pagbabago natin sa wangis ni Kristo ay yung nandyan na siya at kaharap na po natin siya sapagkat siya mismo yung mag-overpower sa atin,
magta-transform sa atin, sa kanyang wangis. Magpupuno na po tayo ng kanyang fullness of grace. Ano po? Ang pinakamataas pong layunin ng Diyos sa kanyang pong paggawa sa atin o pagtawag sa atin bilang kanyang mga anak is to save us forever. Yan po yung binabanggit doon sa John 3 verse 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him shall not perish but have everlasting life. At yung pong pangalawang layunin ng Diyos sa atin, tayo po ay baguhin sa wangis, hubugin sa wangis po ni Kristo na kanyang anak, Romans 8:29. Sa Living Bible sa verse 18, ito po yung sinasabi, as the Spirit of the Lord works within us, we become more and more like Him. Yun daw pong kaluwalhatian ng Espiritu Santo na binibigay niya sa atin ay greater both in quality and longevity than that which Moses experienced. Ulitin ko po, yung kaluwalhatian po na ini-impart po sa atin ng Holy Spirit ay mas mainam o mas greater sa kalidad at doon po sa longevity o yung pangmatagalan po ito kaysa doon po sa naranasan po ni Moises sa bundok. Ang kaluwalhatiang ito ay gradually nagbabago po sa atin para tayo ay maging unti-unting kawangis po ni Kristo. Becoming Christ-like is a progressive experience. Romans 8:29. The more closely we relate with Him, the more we will be like Him. Sabi po doon, balikan ko po yung unang Korinto chapter 3 verse, ikalawang Korinto chapter 3 verse 18, Tagalog. At ngayong naalis na ang talukbong, nagniningning sa ating mga mukha ang kaluwalhatian ng Panginoon. At ang kaluwalhatiang iyan na nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu, ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang tayo'y maging kalarawan niya. Sabi po sa Galatia chapter 5 verse 22 to 23, Living Bible, but when the Holy Spirit controls our lives, kapag kinukontrol po ng Holy Spirit, siya po yung nangunguna, naghahari sa ating mga buhay, He will produce this kind of fruit in us. Love, Christ-like love, joy, Christ-like joy, peace, patience, Christ-like kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. So, imaginein mo, yung magagandang katangiang ito ng Diyos ay pwedeng maipasa po na sa ating mga puso, sa ating mga pamumuhay, sa ating mga lifestyle, sa ating mga pananalita, sa ating mga pag-iisip, sa ating mga damdamin. Sa pamamagitan po ng Espiritu Santo, kung hahayaan po natin siya na mag-control at maghari sa ating mga buhay, sa ating mga puso. Sino po yung pinakamaganda nating pwedeng maging example doon sa ating mga punto? Si Esteban po o si Stephen, sa Gawa chapter 6, Gawa chapter 7, si Esteban po o si Stephen, isang mabuti at isang perpektong example po para sa ating pong leksyon ngayon. Na kapag nagtiwala po tayo, kapag tayo po ay nakakilala sa Diyos at sa kanyang biyaya, tayo po ay mag-grow from faith to faith, from strength to strength, and from glory to glory. Sabi po sa Gawa chapter 6 verse 5, nung si Stephen po ay napili para tumulong po sa ministry po ng mga apostol. Stephen was a man full of faith and of the Holy Spirit. Ulitin ko po, bigyan ko po ng diin. Nung mapili po si Stephen, na tumulong sa ministry ng mga apostol, siya po ay a man full of faith and of the Holy Spirit. Sa Acts chapter 6 verse 8, nung siya na po ay nagsiserve na po sa ministry, siya po ay tinatawag na a man full of God's grace and power. Kasi po niyo, lagi siya pong puno, ng pananampalataya, ng Holy Spirit, ng biyaya ng Diyos, ng kapangyarihan ng Diyos. At nung siya naman po, si Stephen naman po ay i-persecute, batuhin, kaladkarin at batuhin ng mga tao, sapagkat siya po ay nangangaral, sa ngalan ni Kristo, Sa Acts chapter 7 verse 55 hanggang verse 60, siya po ay kinaladkad ng mga tao at binato hanggang sa mamatay. Sinasabi po dun sa verse 55, he was full of the Holy Spirit. Verse 16, nanalangin po si Stephen,
po, nang nakaluhod sa Diyos para patawarin po yung kanyang mga taga-usig, yung bumabato sa kanya hanggang sa siya'y mamatay. Yung kanyang mga murder, ano po. Makita natin doon, ano pong sabi ni Stephen, Panginoon, wag niyo na pong pagbayarin sila. O wag niyo na po silang parusahan sa kanilang ginawang ito. Ano po? Makita natin doon yung puso ni Kristo na binanggit ni Kristo nung siya'y nakapako sa krus. Ano po? Father, forgive them for they do not know what they do. Ano po? Makita po natin doon ang puso ni Stephen ay kawangis na ni Kristo. Bakit po siya kawangis ni Kristo? Yung binanggit po natin kanina, siya ay full of faith, full of the Holy Spirit, full of God's grace. Ano po? Yun po yung sikreto kung paano natin mararanasan na tayo ay nahuhubog sa wangis ni Kristo. Una po, tayo ay napupuno ng pananampalataya. Pangalawa, sa pananampalatayang iyon, kumikilos ang biyaya ng Panginoon. Ano po? At dahil doon, tayo po ay nababago at nababago. So, posible po na dahil po, nangyari po ang lahat ng ito kay Stephen, ano po, sapagat meron po siyang malapit na relasyon sa Diyos. At yung relasyong ito ay nagresulta po na siya ay nagkaroon nga po ng karakter ng kagaya ng kay Kristo. Mabiyaya, mapagmahal, at mapagpatawad. Ito yung pwede nating tanungin sa ating mga sarili. Kapatid, gaano ka na ba, mabiyaya ka na ba ngayon? Ikaw ba ay mapagmahal na ngayon? Ikaw ba ay mapagpatawad na ngayon? To the point na yung mga umuusig sa iyo, kaya yung nagsasalita ng hindi maganda sa iyo o yung nakagawa intentionally man o hindi sa iyo ay patatawarin mo at ihingi mo sa Diyos ng biyaya na sila ay makaranas din. Pansinin po ninyo, idagdag po natin, nung ipanalangin po ito ni Stephen, isa sa mga naging pakinabang o nakinabang ay si Pablo, na noon ay Saulo pa lamang yung pangalan. Sapagat si Saulo o si Pablo na naging Pablo, siya po yung humawak doon sa mga damit ng mga bumato at pumatay kay Stephen. Makita natin sa mga sumusunod pa mga chapters ng Acts, Book of Acts, kung paano binago itong si Saulo na naging Pablo, naging apostol o naging great apostle ni Kristo. So, tuloy po natin. Kapag alam po natin si Kristo, kapag nakilala na po natin si Kristo at tayo ay naging matapat na siya ay sinusunod, gayon din po, makikilala din po natin at mararanasan yung kanyang biyaya, na nagpapalakas ng ating pananampalataya at nagtatransform po sa ating karakter na magiging kawangis po tayo ni Kristo more and more. More and more. Ito po yung tanong, kaibigan, gaano na baka Christ-like ang iyong ugali? Ito po yung katotohanan. How Christ-like in character you are right now determines your growth in your faith, in your strength, in the glory of God or the grace of God. At kung wala ka pang sapat na pamumuhay sa katuwiran sa Diyos sa panahong ito, yun po yung una nating punto. Kapag ikaw ay nananampalataya na sa Diyos, ibig sabihin dapat namumuhay ka na sa matuwid na pamumuhay. At pangalawa, kapag kilala mo na si Kristo at ang kanyang biyaya, lumalakas ka, nagiging stronger and stronger ka, yung spiritual stamina mo ay nagiging mas matatag. At yung pangatlo, ikaw ay lumalago kay Kristo to the point na nagiging kaugali mo na si Kristo. Ulitin ko po, kung wala ka pang sapat na pamumuhay sa pagiging matuwid kay Kristo sa panahong ito, may chance ka pang paunlarin ito. Kung ikaw ay sinungaling pa o meron ka pang habit na sinungaling o kaya may habit ka pa na palagi kang gumaganti o kaya ay nagpaparunggit sa iyong kapwa, ito man ay personal o sa Facebook, meron ka pang chance na magpaunlad na mamuhay sa katuwiran ni Kristo. At kung hindi pa sapat ang katatagan mo sa pagharap sa mga mabibigat na pagsubok, may chance ka pa rin magpakalakas kay Kristo. Gaya nga po nung exercise, example ng pag-exercise, maraming mga Kristiyano din ang nag-exercise at magkaminsan, first day, second day, masakit pa yung katawan. Kapag tumigil ka, hindi magiging malakas yung physical stamina mo. So gayon din naman yung ating spiritual stamina ay napapalakas itong mga dumadaang mga pagsubok at magkaminsan yung mga unlikely na hindi natin gusto na mga sitwasyon. At magkaminsan, nakakaranas po tayo ng mga open sa ating mga kapatid. Pero na-open tayo sa ating mga kapatid. Pero iyon ay kaparaanan ng Diyos para lumago pa tayo, pananampalataya, kalakasan, at yung ugaling katulad ng kay Kristo. At ito po, at kung sa tingin mo ay kulang ka pa sa Christ-like heart, ano ba yung Christ-like heart? Mabiyayang puso, mapagmahal na puso, at mapagpatawad na puso.
Katulad din po ni Stephen, ano po, may chance pa po tayo na ito po i-develop habang meron pa pong panahon si Lord sa atin. Pero sana po hindi na po masaya yung mga araw at yung mga buwan o yung mga taon na idadagdag po sa atin ng Panginoon. Balikan po natin yung ating pinag-aralan. In knowing Christ and His grace, we grow from faith to faith. Nakakapamuhay po tayo ng mayroong matuwid na pamumuhay. In knowing Christ and His grace, we grow from strength to strength, or we grow more stronger. At yung pong panghuli, in knowing Christ and His grace, we grow from glory to glory. O yung sa maikling kaparaanan, nagiging mas kawangis tayo, kaugali po tayo ni Kristo. Ito po yung ating pagwawakas. The growth we have and we can have and we must have in knowing Christ and His grace is a life of righteousness, strength, and Christ-likeness. Kapatid, meron ka na bang buhay ng righteous living? Meron ka na bang buhay na may kalakasan kay Kristo palagi at nagtatagumpay? At meron ka na bang Christ-like heart? Meron ka na bang wangis ni Kristo sa iyong pag-uugali? Samahan niyo po ako manalangin. Dakilang Diyos, salamat po kapag nakilala ka po namin at ang iyong biyaya, nakagkakaroon kami ng pananampalataya at nakakapamuhay po kami ng matuwid at may kalinisan. At pangalawa, kapag namumuhay kami, Panginoon, ng may pananampalataya sa iyong biyaya, kami rin po ay nagkakaroon ng stronger na kalakasang espiritual at nagtatagumpay sa anumang dumarating na mga pagsubok o suliranin. At panghuli, Panginoon, yung bunga na nais mong maranasan din po namin, katulad po ni Stephen, Panginoon, at ni Juan, ni John the Beloved at iba pang mga apostol, Panginoon. At katulad po ni Pablo, magkaroon kami ng Christ-like heart, Panginoon. Tulungan mo kami ng aming napag-aralan ngayon ay maging mabunga sa bawat araw na darating sa patuloy po namin pagkilala sa iyo, Panginoong Hesus, at sa iyong biyaya na masagana po naming nararanasan. Marami pong salamat. Pagpalain mo po ang bawat isa sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. God bless po.